Pagbaba na naman kami ng isang kalderong kanin sa McDo, bigdaan saya. Sa McDo, bigdaan saya. Dito nga mga idol, kinuha niya pa nga uli yung kaldero dito sa aming lalagyan at tumayo pa nga ang bayot at parang minodin niya pa talaga ang kaldero na yan. Kuya. Game. Game na. Ngungo ang bayo. Ngungo ang bayo. Ayaw, di ba? Ari. Oh, di ba? Diba? Gandara, oh. Oh! Dali mo yun. Ha? So, ayun na nga. Ang bayo tsaka ang tumboy, kasama yung jowa. Asa ba si Anggi? Ito na Ay, sila. at pagbaba na naman kami ng isang kalderong kanin sa Napakita natin. kasi sa McDo. Bida. Kanin, love ko to. Ayaw ba? Nilagay ko sa ano? Oo, problema naman. Problema dyan. Dala namin ng kaldero. Madala namin ng kaldero. Nakamping kami sa mga. Magkamping kami sa McDo. Dito tayo, Ted. Asa ba magbo-bonfire diba tayo doon? Natin dito, love. At ipasok na siya. Eh. Oh, di ba? Baka madurog yung ano. Ba't madudurog yan? Oh, ngayon, on the way. So, punta na tayo sa McDo. Love. Ang bayot. Ayan. Nandun na yung kanin. Draw! Ganun nun, oh. Ayan. Yeah! Ayaw, di ba? Ayun na nga mga idol, nandito na nga kami sa may Pure Gold at dito na nga kami nag-park ng motor at naglakad na lang kami nila Violet papunta nga naman nga talaga sa McDo. Kasi nga nag-aya naman itong Violet kumain sa McDo. Kaya maglalakad na lang kami kahit medyo umaambon pa at yung kaldero talaga daladalan ni Andrew. Pagdating nga namin dito sa McDo, agad na nga nag-order si Violet. Ayan, gusto niya may pendot ka daw din eh. Ayaw niya nga doon, dumiretso doon sa may counter. Ewan ko nga dito kay Violet na ito ay This chicken. Kapuk. Nung nakapindot na nga si Bayot at sabi niya nga daw ang in-order niya ay half-cook na chicken. Uy, wag ganun. Wag naman ganun, Bayot. Wag naman yung half-cook. Yung lutong-luto naman para nga talaga crunchy. Ayan, binayaran na nga dito ni Bayot sa may counter nga naman talaga kasi sabi niya gutom na nga daw siya at takam na nga siya sa chicken. Ayan, sa chicken ng Pilipinas. Kasi nga si Bayot ay nanggaling pa sa India. Ayan, kanina nga lang siya dumating kaninang madaling araw, mga alas 4. Sinundo namin siya sa airport. Ayan, pag-uwi namin sa bahay, nakapagpahinga na ang Violet. Ayan, kaya pagising niya, niyaya nga kami rito sa McDo. Kaya ang Tombi nga mga idol, nagdayak din kasama ang jowa. Kasi nga ang sabi nga ni Violet sa susunod na araw, ay lilipad na naman nga daw siya papunta ng Korea. Dito nga mga idol, dumating na nga yung aming in-order na chicken sa McDo. Ayan. So ito ang in-order namin mga idol, mura lang ito sa halagang 99 pesos. Meron ka na nga rice at chicken at unlimited gravy. Ito na nga si Bayot. Ayan, iminom na nga muna niya yung sugar. Ayan, yung coke ba. At syempre nagsaing na rin kami para nga kami talaga ay makatipid dahil medyo mahal nga rin talaga ang rice nga naman dito, diba? Sa McDo, bigdaan saya. Sa McDo, bigdaan saya. Dahil nga sa sinaing namin isang kaldero, ayan, yung Bayo tuwang-tuwa, gusto ngang yakapin yung maliit na kaldero na may lamang kanin. Ayan. Kumain na nga kami at nag-usap-usap nga kami rito na sa susunod nga na pagpunta namin at pag kumain kami ulit dito sa McDo, ang dadali namin na rice cooker ay yung rice cooker nga ni Bayot na malaki nga naman. Para nga naman talaga
pag yung gusto pa ng kanin dito sa may mga katabi namin upuan, ay bibigyan nga namin ng kanin. Ganyan nga kami kabait. Uy, wag ganun. Baka mamaya magalit sa atin si McDo at ipaskil ang mga mukha natin sa labas nga ng McDo at nakalagay doon ang ating mga larawan na itong mga tao na to pag kumakain sa McDo ay laging may dalang kaldero. Kaya ibaban tayo ni McDo. Uy, wag naman po sanang ganon. Joke lang po yun. Kumain na nga kami rito lahat, mga idol, at kahit na mainit pa nga yung kanin at umuusok-usok pa kami, nagmamadali nga naman talaga. Kasi sabi nga ni Bayot, hindi pa daw kumpleto yung kanyang pahinga. Yung mga ano niya nga daw, yung mga maleta niya nga daw ay aayusin niya pa kasi yung mga pasalubong niya para sa amin nandoon pa sa kanyang maleta. Meron nga siyang dala na mga turmeric, may cosmetics na galing sa India. Ayan o, kaya nga kinuha. Yung gano'n ko na eh. Wala ko nakakain ka. Pinibili na yung matagkain ka din dahil. Buong araw na ito dahil. Iba talaga ang takbo. Iba talaga ang takbo. Max, pinalaki. Mas, Mas, pinasarap. Kaya sa McDo, di dahil ang saya. Dito na nga mga idol at pinendorse pa nga yung chicken ng McDo na saan sabi niya, mas pinalaki, mas pinasarap. Ayun, pinaganda na nga yung pag-endorse at para daw pag nakilala siya ng Baby Boys, baka nga daw bigyan kami ng isang truck ng chicken. Uy, pag nangyari yun, ibibigay talaga namin sa aming mga kapitbahay at magtitira rin nga kaming pulutan. Hay, napakasarap talaga pag nangyari yun. Kaunta. Kaunta. Wow. anong sabi mo? Kasabay mo. Dito nga mga idol ay kinuha niya na nga yung lahat ng laman ng kaldero nga talaga mga idol. Kasi nga itong si Bayot nga ay di ba nga kanina ay nabanggit ko nga na galing nga siya sa India. At yung isa sa mga alaga niya ay inuwi niya nga rito sa Pilipinas. Ang pangalan nga ng alaga niya ay si Saso. Si Saso po mga idol ay isa pong trasir. Sinama nga rito nga ni Bayot mga idol si Saso na yung alaga niya. Kasi nga yung nag-aalaga nga kay Saso ay umuwi ng Africa. Ayan. Dito nga mga idol nung naayos na nga ni Bayot nga yung pagkain nga ni Saso. Nilagay niya nga uli dito sa kaldero para mamaya pag uwi namin ay hindi nga ito matapon sa daan. Dito nga mga idol, kinuha niya pa nga uli yung kaldero dito sa aming lalagyan at tumayo pa nga ang Bayot at parang minodel niya pa talaga ang kaldero na yan. Binuksan pa nga ni Bayot at pinakita pa nga yung pagkain ng alaga niyang tarsier na naiwan sa bahay. Naku po, napakaswerte naman talaga ng alaga ni Bayot. Sana all, alaga na lang ni Bayot. Ganon. Nagpapababa na nga lang kami mga idol ng kinain para nga makauwi na nga kami at makapagpahinga na nga naman talaga mga idol. Kasi nga anong oras na nga itong nagkayayaan. Ibo ka mo. Shot, di ba? Take. Puro na nga lang kalokohan yung aming mga ginagawa rito mga idol. Kaya talaga nag-decide na nga kaming umuwi talaga. Kaso nga lang itong Bayot, ang dami-dami pang naiisip na gawin. Kinukuha niya pa nga rito mga idol yung plato at talagang kanyang minumodel-model pa. Hindi niya pa nga binibitawan mga idol yung mga plato. Talagang tuwang-tuwa siya. Akala ko nga mga idol lahat ng plato dito sa McDo ay yayakapin niya. Puro na nga lang kalokohan yung ginagawa namin dito mga idol. Kaya hanggang dito na lang muna nga itong video ito. Salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa aming mga video. Puro kalokohan na lang talaga. Agoy, ganun talaga ang buhay. Maraming salamat at hanggang dito lang. Bye-bye, paalam, good night. Mwah. I love you all. Bye-bye.